sa malalim na parte ng dagat. Iba't ibang nilalang ang lumilitaw. Ang iba, may mahabang galamay. Kapag sila ay sumirit, sigurado didilim ang inyong paningin. Madaling araw pa lang, abala na ang grupo ni Julius para manghuli ng dalupapa. Ito po yung yung bangus. Bangus po yung pamain natin. Favorite food ng dalupapa ang mga isda, gaya ng bangus. Kaya kahit nasa 100 metro pa ang lalim ng pain, siguradong maaamoy ng dalupapa ang isda. Malayang nakakalangoy ang dalupapa. Bago pa sumikat ang araw, kailangan nila mag-breakfast. Hanggang sa hindi na sila nakabitaw sa patibong. Senyales naman para kina Julius ang paggalaw ng pain. Malaki? Lumalaban sir, medyo malaki siguro. Palaban ang dalupapa. Kaya sina Julius kailangang mag-ingat. Dahil manipis ang tali, posibleng masugatan ang kanilang kamay sa paghila. O di kaya mahulog sa bangka. Sa ilalim, nagsimula ng magpalit ng kulay ang dalupapa. Paraan niya ito para lituhin ang kaaway. Pero hindi siya nag-iisa. Hanggang sa huli, palaban. Pala niya sa ilalim. Diamond squid, dalupapa kung tawagin sa amin. May bigat na 3 hanggang 4 na kilo ang dalupapa o diamond back squid. Pero mas naging palaban pa ang susunod na huli ng mga mangingisda. Paghuli sa dalupapa ang isa sa kabuhayan sa Mindoro. Hindi ito ang unang beses na nadokumento ng team ang dalupapa. Sa Romblon, nakasama ko ang magpupusit. Bahagi ng Sibuyan Sea ang Romblon at Mindoro, isa sa pangunahing pangisdaan sa Pilipinas. Yun, may huli yung kabilang bangka. Mukhang sinaswerte tayo, no? Pero tingnan natin kung malaland nila yung giant squid nila. Habang pinanonood ko ang dalupapa sa kanyang paglangoy, Ito, halos kasing haba ng katawan ko. So kaya ito tinawag na diamond back kasi ito, yung palikpit niya, parang diamond. Malaki din yung mata nila kasi kailangan nila yung malalaking mata na yan dahil madilim sa ilalim. sa huling expedition ng National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA noong 2019, nakita sa kamera ang isang dambuhalang pusit sa Gulf of Mexico. Nakunan daw ito sa ilalim ng mahigit 2,000 feet at may 4 na metro ang laki.
Sila ang giant squid, isa sa pinakamalaking pusit sa buong mundo. Sina Julius agad na nilinisan ang dalawang huling dalupapa. Parang babae ito, ma'am. Tingnan natin kung sino sa kanilang dalawa. Ako. Yan po. Nalaman ng team na isang babae at lalaki ang huli. 1 taon lang kayang mabuhay ang dalupapa. Sa edad na 6 hanggang 8 buwan naman, nag-uumpisa na silang magparami gaya ng nahuli ni Julius. Pauwi na sana ang team nang may kumagat sa mga natitirang pain. Mas palaban ang dalupapa na kumagat. Isang malupit na buwelo ang ginawa niya. Punta na sa akin, ma'am. Papunta niyo sa akin. Sakit sa mata. Sugat ng ano, tangkap. Matalas pa kasi ito. Kung hindi mahugasan agad, posibleng ma-irritate ang kanyang mga mata. Limang dalupapa ang nahuli ni Julius. Ang ngipin niya po yan. Opo. Ngipin niya. Ngipin. Ang dalawa dito, mga babae at buntis. Napansin din niya na lumilit na ang huli nilang dalupapa. Ngayon, ma'am, lumiit na eh. Bihira ka lang makahuli ng malaki. Dahil din siguro, ma'am, ubos na yung malalaki. Tapos maliliit na lang natitira. Na huhuli sila before pa man doon sa tinatawag natin na length at first maturity nila. Tinignan ko nga ang data natin sa export natin nitong diamond box squids. Ngayong taon lang alone, January to June, nakapag-import na po tayo ng around 240 metric tons. So ganyan din po kadami yung harvest. Mahina po yung kita namin sa pusit. Yawa ng mura yung kilo ng pusit. Kahit marami pong kaming huli, ma'am, ganong mura naman, wala din halos kami inaabot dun sa kinikita namin. Tama lang sa konsumo. Sa ngayon, hindi mo nalalaot ng 2 buwan sina Julius. Paraan daw nila ito para makapagpahinga ang dagat mula sa paghuli ng dalupapa. Salamat po sa Diyos sa mga ginawa niyang biyaya na ganitong uri na para mahuli namin at masustintuhan niyo aming pangailangan sa araw-araw. Maraming biyaya ang bigay ng dagat, pero ang biyayang ito posibleng mawala kung hindi iingatan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.